Magandang hapon muli. Magandang hapon muli mga kaibigan. Good afternoon everybody. Again, good afternoon po sa lahat ng ating mga kaibigan foreigner. At arigato sa mga kaibigan nating mga Hapon. Assalamualaikum sa mga kaibigan nating mga Muslim. At Erebtub sa mga Israelita. At magandang hapon sa mga taga-Bisaya. Oo, mayong hapon sa mga Bisaya. Magandang hapon. At magandang hapon sa Tagalog. At marahay hapon inyo tigabos sa mga taga Bicol. Ayan. Yan. Ang pag-usapan natin, Pastor, mahapon na kasi, ay patungkol sa salita ng Diyos. Opo, salita ng Diyos. Tama. Okay. Ano ang gusto niyong, ang sa akin ay sa salita ng Diyos mayroong tinatawag na declaration, prayer, decree. Pagka oras alas 11 hanggang alas 3, ang mga Israelita nanalangin ng ganun. Matagal po silang manalangin, bali umaga, tanghali, hapon, umaabot ng 17 hours. Pero sa atin mga kaibigan, 20 minutes lang sa umaga, 20 minutes din sa tanghali, 20 minutes din lang sa hapon. Ang idadeklara natin doon, yung mga pangako ng Diyos, yan, na kung saan nakasaad doon sa Salmo 24 na ang langit at lupa ay sa Diyos yan talaga pagmamayari. Sino makaakyat sa bundok ni Yahweh kundi iyaon lamang kanyang mga binabanal. Pero sabi doon sa Isaiah naman 60, imbis na ang gagamitin natin ay kahoy, tanso. Imbis na tanso ay silver. Imbis na silver ay ginto at mga diamond. Kasi marami talagang nailagak na kayamanan dito sa Pilipinas noong una at ikalawang digmaan. Kaya paulit-ulit lamang po sa seminar at balita na 190 banks in the world nandun na deposit. Kaya lagi tayong manalangin, ideklara natin ang mga pangako ng Diyos upang kilusin ang ating mga nasa kinaukulan. Lalo na ang mga Marcos, sila po ang naka-discover, ating Pangulo. Huwag natin kalimutan, ipanalangin lagi yan. Vice President, huwag natin kalimutan, ganun din, panalangin. Mga senador, mga judiciary, PNP, AFP, huwag natin kalimutan, ipanalangin yan. Hanggang local government, ano po, DILG, ganyan, pati pa nga ang mga chieftain sa kabundukan at 110 tribes, mga hari, at mga dato, no? Sa mga tribu. Panalangin natin sila para sila man ay, sabi nga ng Biblia, sila man ay makagawa ng naayon sa kanilang tungkulin kapag lagi natin silang ipanalangin araw-araw. Tama po ba? Maaring tama, maaring tama. Maaring tama. Oh, very good. Hindi pa sinabing tama. Maaring tama lang. Maari lang. Oo, maaari lang. Kasi may mga tao naman na nanalangin ng tama at yung iba naman ay may mga iniquity yung sumasalansang. Oo, tama. Kung nanalangin nga, galit naman. Kung nanalangin nga ay hindi naman pinapakinggan ng Diyos. Kaya maaring tama, maaring ang mali. So ang ating panalangin mga kapatid ay walang halong biro po yan. Declaration of prayer po yan ang tawag. Idideklara natin yung mga kapistahan na inilaan ng Diyos na yun talagang gagawin natin sa tamang, halimbawa ngayon April. Ang karamihan kasing ginaganap na pista ay tinatawag na Pet Tabernacle. Ano yan bali 49 days noon nung nagdaraos ng ganong kapistahan si Haring, isang hari na nagdaos ng kapistahan. 49 days bumaba, ika 50 days ang
Espiritu Santo. Pinuspos sila noon. Wala din pagkaiba ngayon kung lagi tayong nanalangin. Okay. Meron pong akong nabasa, Pastor, na ang sabi, huwag mong sanayin Mhm. ang isang tao na kahit mali siya, ikaw ang magpakumbaba. Huwag mo Tama. daw sanayin ang isang tao na kahit mali siya, ikaw ang magpakumbaba. Tama, tama. Tama ka, brother. Galing nga. Galing. Oo, totoo yun. Kasi hindi mo pwedeng konsintihin ang mali. Mali. Ang tama ay tama. Dahil ang sabi dito, dahil binigyan mo siya ng dahilan para abusuhin ka. Oo naman. Tama. Ang galing ah. Oo, totoo. Huwag daw bigyan ng dahilan para abusuhin ka. Oo naman. Kaya laging stricto po tayo. Kaya naalaala ko lang yung reproving, rebuking, correcting, and training into righteousness. So that the man of God will be equipped. First Timothy chapter 4 and the following verses, no? Verse 1 and the following verses. Nandun po yun. Okay, paliwanag ko ba kung anong ibig sabihin ng rebuke? No, sige, tuloy. Ang rebuke ay masakit para sa mga taong hindi handa upang tanggapin nila ang kanilang mali. Pero kung ito'y handa, dapat pa nga magpapasalamat pag ni-review ka. Pag reproof naman, Reproach. reproof. Reproach. Oh, Reproach. ang ano naman dyan, yung bubong, halimbawa, butas ang bubong. Kaya kailangan takpan mo yan kasi para hindi ka mabasa. Parang ganun ang reproach o reproach. Reproach. Ang correcting naman ay kaya nga mayroong tinatawag correctional place. Ang correcting kasi, kung mali ka, talagang wawastuin ka. Dapat ka rin magpapasalamat dahil may nagwawasto sa'yo. May nagpipreach. Oo. Yung Somebody preaching you. training naman, ay ito yung pinaka madugong trabaho. Pero masaya naman pagkatapos mag-graduate ka kasi ang mga sundalo nga, mayroong tinatawag basic training. Mga pulis, ganun din. Kahit kami mga security guard noon, mayroon din training. Training 1, training 2, training 3. Mayroong supervisory course hanggang tinatawag na operasyon. Yan. Para matutunan natin lahat, kailangan mag-undergo tayo ng training. Ulitin ko po ha, rebuke, reproach or reproof, correcting and training into righteousness so that the man of God will be equipped. Ayan, para maihanda ang tao ng Diyos na maging matatag, manindigan sa tamang pundasyon na walang iba kundi si Kristo Jesus na ating Panginoon. Yun yung salita. Salita ng Diyos o Biblia. Okay, ikaw naman, kuya. Ay, Kuya, brother. nakikinig lang ako sa anumang sinasabi mo dahil sa moment mo yan eh. Okay, salamat. So, napakaganda, di ba? Kung tayo magbulay-bulay, magbahaginan, sharing ng Word of God, at magpakingganan, kasi sabi nga, mapalad ang mga nagbabasa ng kanyang salita, mapalad ang mga nakikinig ng kanyang salita, hindi naman kasi lahat nakakabasa. Mapalad ang mga nagbusa sa buhay ng kanyang mga salita. Meron akong sasabihin sa iyo, sabi mo mapalad ang nagbabasa. Mm. Nung nabasa niya ang Biblia, ginawa niya ng hiram ng pera. Ang hirap ng pera. Oo. O ngayon, Nanghiram ng pera dahil nalaman niya na pwede na palang hindi magbayad pag nanghiram ng pera. hindi yun. Alayo naman nun. Labas naman yun doon sa teksto na. Hindi, kasi ganito yon. Sige. Kapag daw ikaw nanghiram ng pera, ang sabi ng Diyos, huwag ka na lang magbayad. Hindi. Ganito.
ating liliwanagin ha. Kapag ang iyong kapatid o kapatiran sa panampalataya nakautang sa iyo at umabot ito ng 6 na taon, yun, wag mo na siyang sisingilin. Nasubukan ko na yan. Nagpapautang ako. Maabot na ng 7 taon, talagang hindi ko na sinisingil kasi sububra na nga eh. Ang sa ano, sa legal, it should be 10 years 10 years pala sa legal. para ma-subscribe. Pero may mga turo sa Biblia na pag nangutang ka or pag may nanghiram sa'yo, huwag kang tumanggi kung meron ka rin lang maibigay. Oo, tama yun. Tama yun. Huwag mong siyang pahindian kapag siya'y nanghiram sa'yo. Pero pag nanghiram siya, yun na nga yung sanhi, pag nanghiram at inasahan mo magbayad, hindi nga nang magbayad, kaya magkagalit na lang kayo. Mali po yun. Ang mali ang Biblia kung ganyan. Hindi man nagkamali ang Biblia, eksakto yan. Pero ang interpretation lang ng tao, nag-aabuso siya sa kanyang kapwa-tao. Inaabuso niya at lihis siya. At Inaabuso lumabas. niya yung kabaitan ng tao. Yes, lumalabas siya sa konteksto. Lumalabas sa context. Oo. Na samantalang sinabi doon sa Biblia, na pag nangutang ka sa mga kapatiran o nagpautang ka sa kapatiran, huwag mo siyang patubuan. Pero, Huwag patubuan, pero yung iba kasi, Ibalik. pero ang iba kasi nangutang at wala nang balak magbayad. ay masama po yun. Bakit masama? Siyempre, Sabi ng Diyos, kung nagpautang ka, kasabihan, pag nagpautang ka sa isang tao, bahala na ang Diyos na magbayad. ay di yun. May kasabihan naman, brother. Ang utang ay dapat bayaran, sa radyo ko narinig yun eh, Sa radyo, upang ikaw mapagkakatiwalaan. Sa radyo ko narinig yun. pero meron namang kapatera na ayaw ko na lang magpautang dahil sa doon ang pinagmulan ng pag-aaway namin. No. At meron din sinasabi sa Parable of the Talents na kapag napagkatiwalaan ka, Iba naman yung tiwala, pastor. Iba naman yung nangutang. Iba yung pagtiwala. iba nga yun, pero merong kunting similarity. Halimbawa, kaya kita pinautang, kaya mo ako pinautang dahil may tiwala ka sa akin. Tama po ba? Hindi ka naman magpautang sa akin kung wala kang tiwala eh. Sa bangko, pag nangutang ka, kailangan may garantiya. O, di ba? Ay, obligado akong magbayad sa bangko kasi yung garantor didimanda. Oo. Yun nga yun, ang ibig ko sabihin. Sa ating mga kapatiran, kahit walang garantiya, pwede ka makautang kasi tiwala. Pero hindi ibig sabihin na to the point na hindi ka magbayad o hindi ako magbayad sa iyo. Malaking usapin yan, pastor. Malaking usapin yung mga ganong bagay. Pautang, Sa bagay, tiwala. nakaranas ka na eh. Ayoko na. Oo, nakaranas ka na, no? Eh, Parang wala ka ng tiwala. wala na akong tiwala. Ay, di wag ka na magpautang. Hindi na. Kahit meron ako, hindi na. Ano, brother? Galit ka na o nagalit-galitan? Hindi. Ano lang. Binigyan mo lang ng impact. Hindi. Kung anong sinasabi ko, emotion. Mga ganun. Okay. Hindi ako nagagalit sa'yo. Wala naman ako dapat kagalit sa'yo. Ibig Hindi. sabihin, pag may nangutang sa'yo, hindi na! Oo, tama. Talaga. Kasi yun pang pinagmulan natin na mag-aaway tayo eh. Oo nga naman. Kaya, Ito na lang, bigyan na lang kita. pero paano Tatang tanong, magkano na may bigyan mo sa akin? 20! Oo, basta, ibig sabihin, hindi mo siya napaghindian kasi binigyan mo na lang. Bigyan ko na lang. Oo. Kasi mangutang ka, ang uutangin sa akin, 2,000. Ang utang talaga ay dapat bayaran upang ikaw mapagkatiwalaan. Kaya kung nadala ka na sa ganung pangyayari, wag nang maulit, bigyan mo na lang. Kasi para tugunan mo rin yung sinabi ng wag mong pahindian yung lumalapit sa iyo. Pastor, may nag-message sa akin. Oo. Ang sinabi niya, pwede bang humingi ng 100 pesos? Kanino? Sa'yo? Sa akin, Oo, ano sabi mo? 100 pesos. Tapos sabi ko naman, wala akong 100 pesos. Bakit po wala? Dahil hirap ako maglakad para pumunta sa tindahan sa GCash. Oo. Ganon. Oo. Ano na lang, pambili na lang ng gatas. Pabili ng gatas. O magkano yung gatas?
Depende siguro sa laki. Kasi meron namang gatas dati na isang inuman lang, 10 piso. Ang ginawa ko naman, tininan ko yung picture niya. Ang kinis naman ng mukha mo, bakang fried chicken lagi mong kinakain. Oo. O tapos, anong sabi niya? Wala, hindi na nanghihiram, hindi na nanghihingi. Parang hindi totoo, no? Parang nagbiro lang. Nagbibiro nga lang. Ah, yun o pala eh. Parang nagbibiro lang kasi ang kinis ng mukha. Oo. Ng mukha pa siyang artista. Ayun. Parang nang aasar lang. O baka nanunubok. Nanunobok. Oo, parang gano'n. Alam mo ba ibig sabihin ng subok, pagsubok? Di ba yung kahoy na sa gitna yung kulay pula? Oo, sa Bisaya, yung subok, nasa gitna talaga yon. Mahinang klase yon. Pero pagka yan ay tumanda na ng todo, maging lubas yan. Lubas. Sa Bisaya pa, lubas. na, hindi ko alam. Alam mo yung lubas, doon yun makikita sa mga nara, na kahoy, sa mga apitong, sa tugas o mulabi, yung mga kahoy. Ang tawag noon? Lubas. Lubas na. Oo. Eh, sa aming banda, ang tawag noon, subok. Subok. Yung gitna ng kahoy. Sa amin naman, kasi pareho tayong Tagalite, ang tinatawag naming subok, yung mura pa, Ah, yung hindi pa matigas. Baliktad nga yun, parang sira at saka Nasa gitna ba? Isda, sira at saka isda. Oh, parang ang kulay niya ay kulay puti na kung saan pwede mong gamitin sa project mo sa electricity subject doon sa nag-aral pa tayo nung high school. Ginagamit namin yun eh. Mm. Yung subok ng kamuting kahoy, Mm-mm. yung sa ilalim puti. Represent yun sa kuryente na puti. Oo, yun ang ginagamit namin kasi wala kami pambili ng wire. Eh, mahirap lang yung aming kalagayan. Kamuting kahoy na kulay puti sa Oo, gitna. oo, sa gitna. Yun ang ginagamit namin, ito kunyari, yung mga wirings. Kasi tinuruan kami ni Teacher Santiago ng ganun, electricity. Ay, nag-ano kami, naggagawa-gawa ng sa pamagitan ng subok ng o nasa gitna ng kamuting kahoy. Ayun. Tapos yung dahon niya, represent nun sa wire na maliit lang, yung number 10, ganyan, number 12, ganon. Ayun, ang galing, no? Tapos yung iba naman ay kung kulay itim, alam mo yung nito, baging din na nito, Alam po nito. ginagawang Basket. Basket? Yan, pwede rin gawing kunyari wire. Para hindi na bumili ng ng wirings. Eh, mahal yun eh. Okay, balik tayo sa Biblia. Oo. Kasi nga, ito yung yan ating segment yung tungkol sa Word of God. Word of God. By application. May application tayo. Ibig sabihin, kung ano yung nabasa mo sa Biblia, i-apply mo kung ano yung nabasa mo sa Biblia. Pero meron kasing sinasabi, specific or literal. Opo, tama. Na when the time that you have read from the Bible, you have to not to interpret into a literal. Oo. Sige, pupunta tayo doon sa tinatawag na specific. Specific. Yung fruit of the Holy Spirit, specific po yon. Okay. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kahinahunan, katyagaan, kabutihan, panampalataya, pagsunod, pagpipigil sa sarili. Ang dami naman noon, Pastor, kakayanin kaya ng tao yon? Ay, di, ganito. Para makakaya niya, isahin na lang niya. Doon sa pag-ibig, kaya, halimbawa, para kasing, yung fruit of the Holy Spirit. Marami Yung kang, bunga. marami kang binanggit, parang naintindihan ko, love your neighbor as you love yourself. That's right! Very good. Ang ibig sabihin nun, kahit wala na yung iba, parang prutas ba, buto na yung iba. Halimbawa, bayabas. Di ba yung bayabas, ang daming buto? Parang ganun yun. Pag-ibig ang pinaka matamis kainin. Yung gano'n, yung pag-ibig. O, di ba, naiibigan mo talagang kainin yun. Pag-ibig ko. Ito daw pag-ibig. Pero, yung iba naman, wala naman ganyan. Okay. Mahalata mo naman. Galatians 5:22-23 po yon. Yan, pag-ibig.
Pero din pag-ibig doon sa Deuteronomy chapter 5 verse 6, mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-isip, at ng buong lakas. At mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Yun! Ayan! Okay, tama ka. Kaya nga sabi, ikaw ba ipapakulong mo yung empleyado mo? Gusto mo rin bang ikaw makulong? Ipapakulong ko siya pag may mali. Bakit naman ako ipapakulong? Wala naman akong mali. Tama. Ang pag-ibig, mga kaibigan, hindi nangahulugan na pag nararapat talagang ikulong, huwag nang ikulong. Ako nga, walang kasalanan, nakulong pa eh. Lalo na yung may kasalanan. Tama? Ano? Kasi kapag naikulong ka, ma-correct. Kaya nga, makukorek. May kukorek ka. Tapos, it is your lesson na you will not be behind bar. Opo. Will not be put into behind bar. Kasi merong kasabihan, pag hindi ka umati ng hearing, ilang beses ba yun? Ang iyong mga kalaban, yung korte na, yung anong tawag nun? Default na. Oo, parang ganon. Merong contempt of court, parang ganon. Contempt of court, saka default client. Oo, Default. client. Pag hindi ka sumipot. Nung kinasuhan kasi kami, hindi namin alam na meron pala kaming yung tinatawag na supoy na, direct filing yung kalaban dahil yun nga, mga tauhan sila ng developer. Yan. Tuloy mo lang. Nung nakausap ko yung mga, dati ko kasing mga binabible, bakit kayo ay nag-witness laban sa akin? Ano bang ginawa ko sa inyong kamalian o pagkukulang o kasalanan? Ang sabi nila, wala naman, gawa-gawa lang daw ng kanilang security agency. Ba? Ang dami kong security agency na nadaanan, wala namang security agency gumawa ng mali. Baka lang naghiganti kasi... Hindi, sinungaling yung mga gwardiya na yon, pastor. Ganun ba yun? Oo. Bakit? Kasi, bakit sila pumayag na false witness pala yung kanilang papasukin? Hindi ganito. Dahil ba kahit sa sahod sila? May nangyari doon na nagkabayaran yung mga partial-partial ganyan. Nagtaka ako, bakit yung pinakita nila na mga record, andoon yung perma ko. Yung palang perma sa attendance na binigyan ko kasi silang mga certificate din, yung mga nag-attend sa akin ng values training. Yung pala, nilitratuhan nila yun, tapos copy and paste. Pwede pala yun? Pwede. Aba, masama yun mga kaibigan, mga kapatid ha. Huwag niyong gawin yun. Diba sabi ko na kanina, kung anong iyong itinatanim, yun ang iyong aanihin. Ay, kung ikaw ay nanloko. Pero wala namang problema eh, manghi silang tawad. Ikaw naman nagsabi na manghi sila ng tawad. Habang may buhay pa, habang may maaga pa, maaari naman silang Wala na patawarin. tayong, wala ka naman magagawa doon kung kinakpi-paste yung iyong signature at nagkasala sila. Kung nanghingi sila ng tawad, wala ka na magagawa doon kung tinatawad sila ng Panginoon Diyos. Oo naman. Kasi God is King of Mercy. Oo, tama ka. Anong magagawa mo kung pinatawad sila ng Diyos, wala kang magawa. Kahit masama loob mo. Kahit Hayaan mo na yun. wala naman akong sama ng loob. Inaano ko lang, sinasabi ko lang kasi baka gagawin pa nila uli. Paano kung madatnan na sila ng kamatayan? Hindi ko maintindihan na kung ganyan ang mangyayari, na patawarin sila ng Panginoon Diyos. Sabi naman ng Panginoon Diyos, kung hindi kayo pinatawad, hindi ko rin kayo patatawarin. Mayroon ngang sinabi rin ng Diyos na anumang inyong pinatatawad dito sa lupa ay patatawarin din nung sa langit. Kung hindi patawarin, Kung hindi pala natin patatawarin dito sa lupa, mapatulad sa mayaman. hindi, yun, ganun na nga. Papunta sa Hades. Ang kaso nga, patawarin mo para patawarin ka rin ng Diyos. Yun na naman. Ano ba talaga? Hindi, Ano ba talaga? Teka, mayroon kang sinabi. Civil obligation. Paano mo nga ipaliwanag yon? Sige nga. Sige, paliwanag mo rin. Magaling ka magpaliwanag. Huwag ka nang pumunta sa civil obligation. Doon na lang muna tayo. Kasi ang civil obligation,
That is a law of the land. The law of the land. Oo. Ah. Legalities yun. We are discussing about patawad na Spiritual. na kapag ikaw hindi ka nagpapatawad sa iyong kapwa, hindi ka rin patawarin ng Diyos. Di patawarin na lang. Kasi kung hindi mo siya patawarin, hindi ka rin patawarin ng Diyos. Tama, Di ba pipilitan ka na lang patawarin na lang? Kaya nga pinatawad ko na sila mga brother sila mga nagkasala sa atin. Patawarin mo na lang. Oo. Ang kaso, pinatawad mo na sila, yung kaso mo, nandiyan pa rin sa'yo. Hindi pa na-dismiss. Malapit na yan kasi magpupunta na ako doon sa dapat pupuntahan upang ma-demorer na yan. Okay. Demorer nga ba yun? Demorer, oo. Oo. Pag hindi na umaaten. Ang kaso, hindi masyado nilang inaasikaso. Kaya kailangan mapadala ng sulat yung may hawak ng kaso sa action center. Oo. Na bakit? Okay. Oo. Kanina kung mayroon lang akong Pabasa. sapat na budget, pupunta naman ako ulit sa Malacanang para ganun nga ang gagawin ko